So mga bagay na maaari mong gawin upang mag-message at mag-reply na sa'yo ang isang lalaki. Yes mga kamamay, kung bigla po kayong ginost, bigla na lang nawala, ibig sabihin wala nang paramdam, hindi na nag-message, nagising na lang kayong basta na ganito na po yung setup ng inyong relasyon. Ang daming tanong, ang daming pagtataka, ang daming yung gustong sabihin sa isang lalaki pero bakit kahit anong message mo sa kanya, hindi na siya nagsisin or kaya naman sinisin lang niya pero wala na siyang ganang mag-reply. Hindi kagaya noon na isang hi mo lang, napakabilis ka agad niyang mag-reply. Napakabigat lang sa damdamin na bakit nagkaganito na lang ang lahat ng isang bigla na hindi mo naman alam kung anong dahilan. Yan po ang tinatawag na pang-ghost. Well, sa video ito mga kamama, isi-share ko po sa inyo kung ano yung mga bagay na maaari mong gawin sa isang lalaki kung hindi na po siya agad nagparamdam. Hindi na lang agad siya nag-chat o bigla na lang siyang nang-ghost sa inyo. Pero bago po natin pag-usapan yan, isa lang hinihiling ko po mga kamamay. Don't forget to click the subscribe button. Wala naman po itong bayad. I-like yung video at mag-comment ka na rin dito kung sa tingin mo meron ka ring katanungan pagdating sa buhay pag-ibig. Kasi ang dami kasing problema sa mundo eh. Ang dami kasing isipin pagdating sa pag-ibig at hindi ko rin lang nga alam kung bakit ito pa yung pinili kong niche. Ito yung pinili kong larangan. Actually, sakit sa ulo ng inyong mga pinagdaraanan. Pero syempre, dahil dito po tayo masaya, pinili po natin to. Dahil masaya po ako na makapagbigay ng advice sa inyo, pinili po natin to. Kaya sa mga magtatanong dyan, wag po sana kayong mahihiya. Kasi hindi po ako para i-judge po kayo. Nandito ako para bigyan kayo ng magandang payo kung anong inyong mga dapat gawin. Okay? So mga kamamay, kung napindot nyo na po yung mga buttons na yan sa ilalim, maraming salamat. At simulan na po natin ang ating topic ngayong umaga na ito. So ano nga ba yung mga bagay na maaari mong gawin kung hindi na po nagpaparamdam o hindi na po nagre-reply sa inyo ang isang lalaki? So number 1, tigil-tigilan po ninyo ang pangungulit at piliin na lang ang maghintay. Yes, mga kamamay, i-message nyo nga siya kahapon eh. Ilan na nga, ang dami nyo nga message eh. Hindi na nga nagre-reply. Sinisin lang po kayo. Ibig sabihin, alam niya na nangangailangan ka ng atensyon niya. Pero anong ginawa niya? Sinin lang niya. Tapos yung iba mong message, hindi na niya sinisin. Ibig sabihin, hindi na siya interesado sa inyo. So, anong dapat nyong gawin? Itigil nyo na yung pag-miss call ninyo. Hindi na nga sinasagot eh. Itigil na nga ninyo yung pag-chat ninyo. Hindi na nga kayo nare-replyan eh. So, pag tinigil nyo po as in lahat yung inyong mga ginagawang pangungulit, mag-iisip ngayon ng isang lalaki, makikita niya ngayon ang halaga mo. Iisipin niya na, bakit kaya hindi na nagparamdam yon? Bakit kaya hindi na nag-miss call yun sa akin? Baka napagod na. Paglipas pa ng ilang linggo at hindi ka na nga nagpaparamdam sa kanya, mag-iisip ulit yan. Siguro nakahanap na yun ng iba. Siguro may binibigyan na yun ng oras at atensyon. Ngayon, diyan natataas ang pag-iisip ng isang lalaki sa iyo. Araw-araw iisipin ka na niya. Kung ang goal lang niya is magpahinga sa inyong relasyon, kung ang goal lang niya manahimik ang mundo niya dahil masyado kang makulit, sa pagtitigil mo o sa pagpipigil mo ng sarili na i-replyan siya o sa pagpipigil mo ng sarili mo na i-message siya dahil nga hindi ka na nagparamdam sa kanya, tataas ngayon yung paghahanap niya sa iyo. Siya naman ngayon ang maghahanap ng atensyon mo at magugulat ka na lang. Magpaparamdam siya. Bigla na lang siya magme-message. Hindi ko alam kung anong message niya. Kung maghahay ba siya o maghihilaw, tatawag din, hindi ko alam. Pero sa pagtitigil nyo o sa pagpipigil nyo ng message na isend sa kanya, diyan siya muling maghahanap sa inyo. Diyan kanya mamimiss. Diyan niya makikita ang halaga at value mo. Kaya minsan, yung pagiging silent ninyo, minsan yung pananahimik ninyo, yun ang pinakamalakas na maaari niyong gawin upang muling magparamdam ang isang lalaki. Okay? So, malinaw tayo dyan ha. So, number 2, iwasan mong replyan siya ng nakakasakit o nakakainis na mga bagay. Ito, ang dami sa mga babaeng ganito. Lalo na yung mga mararatrat ang bibig. Sa una, ang sweet. Sa una, yung reply ninyo, yung message nyo ang sweet. Babe, mag-reply ka naman no. Babe, namimiss na kita. Sorry na. Ikaw pa yung humingi ng sorry. Tapos, nung mga isang linggo na lumipas, ng pangungulit, bigla ka ng ano dyan eh. Maninisi ka na eh. Maglalabas ka na ng sama ng loob eh. Huwag ganon. Huwag kang maninisi.
Sa halip nga, sabi ko sa inyo, itigil niyo po yung pagpaparamdam. Kasi kapag nainis po kayo, okay, naimbyar na po kayo, nagsabi na kayo ng masasakit, nakasakit na kayo ng damdamin, pag nakita ng isang lalaki yan, sa halip na kayo ay replyan, sa halip na mamiss kayo ng mga yan dahil sa inyong kabutihan na ginawa, sa halip na makita ang inyong value ng isang lalaki at balikan kayo, hindi po. Hindi lalo kayo papansinin. Bakit? Kasi sinaktan mo siya eh. Kasi nabasa niya yung masasakit na sinabi mo sa kanya. Kaya magdadamdam muli yon. Sa halip na magparamdam na sana yung lalaki dahil sa nagsisisi na siya, dahil sa namimiss ka na niya, hindi. Lalong sisiklab yung pride ng lalaki na hindi ka lalo replyan pag nag-reply ka ng masasakit na salita, pag sinabihan mo siya ng nakakainis na message sa kanya, lalo kang hindi papansinin. Kaya iwasan niyo po na mag-message or tumawag o murahin siya ng masasakit. Alright? So next, huwag mong iparamdam na desperada ka o naghahabol ka sa kanya. Ito mga kamamay, pag nararamdaman po ng isang lalaki na naghahabol ka sa kanya, malaki yung pagmamahal mo sa kanya, desperada ka na, lalong lumalayo, lalong hindi nagpaparamdam. Pero kung mararamdaman ng isang lalaki na hindi ka naghahabol, sige, sabihin natin nagkamali ka, humingi ka naman ng sorry sa kanya, tapos right after nun, hindi ka na naghabol sa kanya, sinabi mo sa kanya na, babe, kung papatawad mo ako, nandito lang ako. Kung patatawarin mo ako, naghihintay lang naman ako, i-message mo na lang ako. Ganun lang ang message, huwag mo siyang habulin. Ngayon, pag hindi ka na naghabol sa kanya, lilipas ang ilang araw, yung huli mong message ganun, sabi mo sa kanya, mag-message ka na lang babe, kung sakaling napatawad mo na ako, kung sakaling babalikan mo ako, hindi ka naghahabol. Nagbigay ka ng isang salita na siya yung dapat mag-reply sa iyo, na siya dapat yung mag-feedback sa iyo. So, makikita agad ng isang lalaki na nasa kanya yung pressure. Okay? Kung mahal ka niya, babalikan ka agad niya. At ikaw, hindi ka naghahabol sa kanya. Ibig sabihin, hindi kailangan ng lalaki na lumayo ng lumayo. Kung meron mga pagtatapos ng inyong relasyon, nasa lalaki na po yung pagpapasya. Ibig sabihin, nandun ka sa safe zone. Ang ibig ko sabihin dyan, nandun ka sa safe zone na tipong hindi ka naghahabol, hindi makikita ng isang lalaki na hinahabol mo siya ng sobra, hindi ka desperada. Okay? Sa ganung paraan mga kamamay, babalik po ang value mo sa isang lalaki at muli siyang magpaparamdam sa inyo. Okay? Mas malaki yung chance na bumalik at magparamdam ang isang lalaki sa inyo kapag kaganon. So next, unawain at intindihin ang sitwasyon niya. Yes mga kamamay, lagi niyo po munang iisipin at uunawain yung sitwasyon ng isang lalaki. Baka mamaya kaya pala bigla nang hindi nagparamdam, marami pala siyang dapat unahin. Baka mamaya may sakit pala yung kanyang nanay, may sakit pala yung kanyang tatay, dadalamhati siya sa pighati. So kaya pala hindi kanya muna i-message, gusto niya munang mapag-isa. So ikaw naman masyado kang OA, nagmura ka kaagad, sinisi mo kaagad siya, bakit bigla siyang nawala. So inyo po munang isipin yung mga sitwasyon na pinagdadaanan ng isang lalaki. Pwede ka naman magtanong sa mga kaibigan niya. Sabihin mo, kaibigan, friend, nakita mo ba si babe? Bakit hindi siya nagpaparamdam sa akin? Malay mo, sabihin ng kaibigan niya na, naku, namatay kasi yung alaga niyang aso siguro, mahal na mahal niya yun Siguro ganun, di ba? Intindihin mo muna yung sitwasyon. Hindi yung OA ka na, hindi lang nagparamdam ng 2 araw, naghahanap ka na sa mga kapulisan. Okay, minura mo na kaagad. Nagsabi ka na agad ng pamamaalam. Yung pala, may pinagdadaanan lang. Sa halip na intindihin, sinaktan mo. Okay, pagka may mga ganung bagay, alamin muna yung sitwasyon. Yung nasa likod ng mga pangyayari. Baka may mga ganung pangyayari, kailangan nyo po muna siguro ng oras para alamin yun. And last, huwag ka agad replyan kapag nag-message na siya. Ayan nga mga kamamay. Sabi ko sa inyo, huwag muna kayo magparamdam, lilipas ang oras, ang panahon, pag hindi kayo nagparamdam, mamimiss kayo, hanapin kayo. Pag nag-message naman sila, medyo i-delay mo rin. Okay? O kaya naman, mag-reply kayo, papatak-patak lang, huwag yung talagang nakafocus kayo. Ibig sabihin, ipakita nyo sa isang lalaki na hindi rin kayo masyadong ganun ka-interesado sa kanya. Paramdam po ninyo muna na yung pagkawala niya, hindi ganun kadali sa inyo. Alisin nyo muna yung pagiging sabik ninyo sa kanya. Although, alam ko, nandun yung kasabikan ninyo, yung gustong-gusto nyo siyang replyan, ang dami nyo gustong itanong, pero hindi pa makakatulong yun siya ngayon. Huwag nyo munang itanong. Palipasin nyo muna yung ilang araw. Maging cold muna kayo sa pagre-reply. Paramdam nyo sa kanya, na sa kanyang pagbabalik,
hindi na kayo nakafocus sa kanya, sa ibang mga bagay kayo nakafocus. Para ang isang lalaki, mas magbigay ng mas maraming oras sa inyo, mas mag-effort sa inyo. Kasi, mga kamamay, kung galing ng pag-no-contact rule yung isang lalaki sa inyo at na-realize niya yung halaga nyo, nagparamdam na sa inyo, tapos bigla nyo sasalubungin ng sobrang taas din na energy, magiging maayos agad sa inyo ang lahat, hindi magiging madali sa isang lalaki. O I mean is, hindi magsisisi ang isang lalaki. Hindi madadala ang isang lalaki na dapat hindi niya ginagawa yung ginawa niyong paglayo. Dapat ang gawin niyo dyan, huwag niyo munang replyan kaagad ng marami, ng masyado, ng buong excitement. Kailangan maging cold ka, huwag muna agad replyan, i-delay mo muna, isin mo muna para makita ng isang lalaki na nasaktan ka, na ganun ka talaga naapektuhan. Para gumawa ng mas maraming effort ang isang lalaki para masuyo kang muli, para maisip at ma-realize ng isang lalaki na dapat hindi niya na ito ginawa, na dapat hindi na siya lumayo at nagparamdam kasi masyado ka rin nasaktan. So, yun lang muna sa ngayon mga kamamay ang ilang mga bagay na kailangan nyo pong gawin kung sakaling ang isang lalaki ay hindi nagparamdam, nag-message o nag-reply sa inyo. Yan lang mga dapat nyong gawin. Sana ay makayanan po ninyong gawin at buong tapang nyo pong i-apply. So, once again, this is Mamay Love Advice. See you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.